Napadayo kami ni Kalafang mga kaulam sa birthday ng aking pamangkin. Iyon ang pamangkin ko, yung naka-pink na iyon. Nag-birthday siya ng isang araw. Ay kakoy ako na may nag-iisang papunta roon at masarap ang may kahuntahan sa sasakyan. Ay isinama ko na si Kalafang mga kaulam. Ayan, kasama ko siyang nakakain. Sabi ko, sige, banat ng banat hanggat libre. At ikaw ipagbabaunin ko pa rin para ikaw bukas ay may almusal na masarap. Siyempre, hindi naman ako mahihiyang mag-sharon dahil pamangkin ko naman ang may birthday. Sa mga nagtatanong kung bakit kasama ko si Kalafang, siyempre mga kaulam, meron tayong mga common friends o common followers. Tatlo sa followers ko na followers din niya nag-message sa akin. Tulungan ko raw. Hindi ko naman alam ang tungkol sa kanya. So sabi ko, sige tingnan ko, hindi ako mangangako ng tulong mga kaulam dahil hindi naman ako dito pwedeng magdesisyon ng kahit na ano. Kasi may mga inaayos pa rin siya. Basta sabi ko ang importante, pag may mga lakad akong ganyan at libre ako, isasama ko siya para at least man lang ang mga kaulam makalabas, may nakakausap. Importante iyan mga kaulam ang ating well-being. Tapos, i-address ko din ito sa kanyang mga basher. Hindi ho ninyo alam, o sige, sabihin na natin na meron siyang nagawang pagkakamali sa kanyang amo. Wala naman perpektong tao eh. Sino gaang perpekto sa mundong ibabaw? Kahit yung mga among iyan, nagkakamali din sila sa kanilang mga kasambahay. O bilang tao na nahihirapan din, napapagod, syempre siguro may mga action din siya na hindi niya din alam kung paano niya ipakikita yung pagod na siya, sobra na yung oras ng trabaho. Siguro dahil nakakapagpakita siya na napapagod siya at naiinis yung amo. Pero mga kaulam, tanggalin natin ang mga bagay na iyon sa ating isip dahil hindi tayo ang nasa posisyon niya. Ang lagi nating iisipin, tao yan, hindi yan makina, hindi yan di motor, hindi yan di susi. Ayan mga kaulam. At kapag ganyan, wala tayong karapatan na dukdukin o dikdikin siya dahil may problema na nga eh. So tanggalin na natin kung ano yung mga nangyari. Wala tayong karapatan mga kaulam dikdikin yung tao o dukdukin dahil pinuntahan ko yung page niya, nakita ko kung gaano kabubrutal ang mga salita doon ng mga tao. Aba, ay kayo kaya ang mag-abroad, kayo ang pumunta rito, kayo ang mga muhanting na natin kung hindi kayo magreklamo. Iba siguro tayo ng pamamaraan kung paano magrereklamo sa hirap ng buhay. Siguro kung ano yung paraan niya at hindi mo yun paraan, wala kang karapatang laitin kung ano yung pamamaraan na ginagawa niya. At ginagawa niya ang mga trabahong iyan para mabuhay niya ang kanyang mga anak. Wala tayong karapatan na lait-laitin siya mga kaulam. Walang-wala. Sa mga basher niya, alam ninyo kayo, wag sana kayong dumanas sa mga dinadanas niya. Naaawa ako sa kanya kasi hindi ko siya katulad na very strong ang personality ko, na lalabanan ko talaga lahat ang basher, na talagang sinaktan mo ako, sinaktan mo ang damdamin ng pamilya ko, sasaktan din kita. Talaga, siya hindi. Napakabuting puso niya. Hindi siya yung tipo ng taong lalabanan ka niya o ano, basta siya mananahimik na lang. Kaya sabi ko sa kanya minsan, kapag below the belt na, lumaban ka. Walang magtatanggol sa iyo dito, sa ibang bansa, o kahit na nasa Pilipinas ka, walang magtatanggol sa iyo kundi ang sarili mo. Huwag kang iiyak na lamang sa isang sulok, at tatanggapin mo na lamang ang lahat ng sasabihin ng tao. Kapag sinaktan ka nila, saktan mo din sila. Mga kaulam, hindi ko ipinagmamalaki yung aking payo sa kanya, pero yun lamang ang alam kong paraan, paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili. Sabi ko nga sa kanya, kung maluwag lang ang bahay ko at malaki ang kwarto sa kabilang kwarto, kukuhanin ko na lang siya. Kaso mga kaulam, ang mga anak ko, maiingay yan sa room. Hindi talaga yan sila, hindi talaga siya makakapagpahinga pagkasama mga anak ko.